14 years ago na kasi guys yung nangyari yung 9/11 eh. Papunta tayo ngayon ng One World Trade Center. Dito kami sa church guys, sa chapel. Ang pangalan ay St. Paul's Chapel. It's a Trinity Church nandito sa Lower Manhattan. Papasok tayo guys and you know, isang nice to know dito guys, alam nyo ba? Sobrang lapit lang nito sa 9/11 nung nangyari pero hindi siya naapektuhan. Tapos dito, after nun, dito dinala halos lahat ng mga tao na naapektuhan, yung mga injured, ganyan, dinala sila dito para dito nag-aayos muna. Nag-refuge sila dito, ganun. Tapos, ito yung nagiging ground zero nila para yung mga trabahador, di ba? Rescue and retrieval, di ba? Unang gagawin, i-rescue. Tapos after nun, magre-retrieval operation na sila. Etong mismong chapel na to, yung ginawa nilang ground zero, ay nakalagay dito, para yung mga workers na nagre-retrieval, mga nagre-rescue, dito sila makaka-rest, makakakain, kahit papaano. Ito yung naging ano nila, grabe guys. Iba yung feeling dito, as in, pagka naisip mo, it was just 14 years ago lang, pero grabe. After dito sa Trinity Chapel, dito nakaharap kayo, andito na yung One Tower, tapos nandito sa kabilang side, yung tinatawag na Oculus. Oculus Plaza to. It's actually a plaza made for the commemoration ng 9/11. Para daw siyang bird na may mga wings na nire-release. So it's a very symbolic that it says na it symbolizes hope, it symbolizes healing, ganon. Kasi nga para mo siyang nire-release. At alam nyo ba guys, quick fact, yung mga ribs na nakikita nyo na yan, every September 11 of the year at exactly 10:28 a.m., talagang nag-a-align siya doon sa ilaw. Kasi it is exactly sa sunlight. Kasi it is exactly the time where the second tower collapses noong 9/11. Di ba naunang nag-collapse yung first tower? Yung second tower, 10:28 a.m. naman siya nag-collapse. So ginawa siya na strategically na nag-a-align yung ilaw niya ay yung sunlight at 10:28 a.m. every September 11 in memory pa rin ng 9/11. This is the Reflection Pool, largest man-made pool in North America, surrounded by 400 oak trees at naka-inscribe dito ang more than 3,000 names sa bronze parapets. Yung pool daw signifies emptiness and yung water signifies tears. Ito ay finally na-open sa public ng 9/11/2011 ika-10th year anniversary. Guys, we're going inside the museum. Akala namin close ngayon eh, open pala siya. Guys, we are here sa loob ng 9/11 museum. Kumuha kami ng guided tour. Kumuha kami ng audio guide. Ito yung last photo taken ng Brooklyn Bridge and the Twin Tower right before it was hit by the planes. Ito palang aming audio guide, guys. Si Robert De Niro pala yung boses nito. Kasi nakatira siya dito mismo. Malapit lang yung bahay nandito niya. Na-witness niya. Na-witness niya mismo. Yung mismong attack. Grabe, kinikilabutan ako. At ang sabi niya, after daw nung attack, familiar tayo story kasi na lang, sa tao na yun. Ang sabi kasi, niya, diba, after ng attack, dalawa na lang yun. Isang before the attack and isang after the attack. Yun lang yung mangyayari. Ang nangyari kasi dito, 14 years ago, yung mga Al-Qaeda, hinijak nila yung commercial airplane. Papuntang California yun eh. Ibig sabihin... Hindi, maraming pupuntahan niya pero nang hijack talaga sila. Hindi, nang hijack sila nung plane. Yung plane na yun, may tao din na may mga Amerikano din kasakay yun na namatay din. Hindi lang Amerikano. Marami. Diba? Marami. Oo. Marami. So, isa yun, di ba, dalawa dito sa Twin Tower. Tapos, di ba, isa sa Pentagon. May isa pa dapat na papuntang White House. Pero alam ko yun eh. nag-resist na. Nag-resist yung mga pasahero. Mga tao doon, mga pilot. Tapos, tinurn down nila yung mga hijacker doon sa mismong eroplano. Grabe. Kaya hindi siya nag-crash sa White House. Oo, pero nag-crash pa din somewhere. siya. Na-prevent nila yung pag-attack sa White House. Oo, grabe. Grabe. Akala natin, guys, akala mo para lang siyang movie.
May movie about that eh. Hindi, I mean yung nangyayari na yun at that day, akala mo pagising mo, kasi tayo nasa Pilipinas tayo. Ako nasa Pilipinas ako noon. College student lang ako noon, pero parang hindi mo maintindihan anong nangyayari. Kasi para lang siyang panaginip na hala, may gantong nangyari, yung pala. Talagang terrorist attack, grabe. This is the blue wall, also known as trying to remember the color of the sky wall. Itong wall na to ay made up of 2,983 na individual watercolor squares representing yung mga victims na attack. Ito daw yung color ng sky nung araw na yon. Mosaic of blue and white. Ganito nakita ng mga victims and mga survivor yung sky before the attack. Itong tall painting na ito ay painting from memory. Ito daw yung everyday view from all of the 4 floors from the inside of the building. Kaya niya to produce para ma-remember pa din yung view na yon. Tapos, merong pababa na hagdan. This is the survivor staircase, the last visible structure from the Twin Tower na siyang naging escape route ng mga maraming tao before the whole building collapsed. Ito yung fire truck ng first respondents. 11 firemen ang mga first respondents and lahat sila, even yung katatapos na night duty, sumama para mag-respond. Ito yung mga foundation steels na unang natamaan ng plane na sa sobrang lakas ng impact, hindi talaga kayang ma-withstand at talagang na-deform. Dito sa side na to, yung tinatawag na in memorial. Hindi allowed ang photos and videos. Nandito yung pictures and other memorabilias ng mga victims. Natapos na yung aming guided tour dito sa loob ng One Memorial. Approximately siguro 2 hours. Matatapos nyo naman siya. Marami kasing mga part na ini-explain nila isa-isa from the time na nag-collapse, anong nangyari. Hindi lang siya yung Twin Tower, guys. Kasama din yung Pentagon at saka yung supposed to be na iniisip nila na sa Capitol tatama. Itong memorial and museum na to, guys, create siya para lahat ng mga victims and mga respondents and lahat ng mga tumulong, hindi sila makakalimutan. Yung mga naiwan na family, hindi sila makakalimutan. Alam niyo yun, guys. Marami kasing, maraming mga nangyari before and after. So, nagigets ko yung mga tao na dun sa labas, di ba? Merong dun memorial pool. Sinasabi nila, huwag kang ngingiti or huwag kang hindi ka masaya pag magpipicture ka dun. Nagigets ko na yung emotion nila. Pag bumaba kayo dito, pinakinggan nyo lahat. Tapos nakita nyo isa-isa yung mga nangyari. A lot of the people here are really crying. Maski kami ni Berto iyak kami doon sa isang audiovisual presentation. Marami kasing stories of heroism, pagkaka-operation, resiliency ng mga tao, hanggang sa ang ending nitong museum na to, yung tinatawag na the last column, kung saan ito na yung last na tatanggalin nila at masasabi nilang finish na yung retrieval operation. Kasi nga, di ba, na-discuss ko kanina, rescue and retrieval. Sa una, rescue hanggang sa lumaon, retrieval na. So, the attack was really massive. Iniisip nila kung hanggang kailan matatapos yung retrieval. And then, come May of 2002, doon nila naisip, doon nila napagdesisyonan na tapos na. Whatever it is, kasama na siya dito sa lugar na to. Kung ano man yung hindi pa nila na-retrieve. And they will just, immortalizes everything here. Masyadong heartfelt, masyadong iba yung epekto
Hindi dahil hindi naman kami mga Amerikano, wala kaming relatives na naapektuhan nun, but yung laging sinasabi, it could have been us. Hi guys! Magdi-dinner tayo ngayon at nandito kami sa Times Square Bubba Gump na Oo nga. restaurant. Ito na yung episode natin na Times Square Feels at Night. Yeah, very famous kasi itong Bubba Gump restaurant. Kasi anong sabi dito, Berto? Guys, very famous tong Bubba Gump Shrimp and Co. na restaurant kasi ito yung yung movie ni Forrest Gump, ni Tom Hanks na Forrest Gump. Ito yung very significant na kumpanya na na-build niya sa movie. Meron siyang ganito. Papakita na lang ni Berto. Ito yung mga menu kung paano kami. Alam mo guys, affordable naman yung ang presyo. Yung ano nila dito, rib eye nila, Oo. $39.99. So that's parang $40. Magkano yung $40? 2,000 pesos. Oo, yun. Tapos Diba? pagka mag-order na daw kayo, makita nyo itong signage na to na Run Forest Run. If i-flip nyo daw to na Stop Forest Stop. Tapos makikita daw ng waitress yung Sure? hindi, yun yung sabi ni ChatGPT, hindi natin alam. Or kakaway tayo, tingnan natin. Tingnan natin kasi ready to order na kami. Ang ganda ha guys, pinwesto kami. Sabi ko, can we film? Sure. Tapos hinanapan kami ng magandang pwesto. Nandito kami ngayon sa bintana. Kitang-kita mo yung labas ng Times Square during night. Grabe guys. Ayan na. Pwede siguro mag-order. Ayan. So na yung mag-order, honey. Grabe ang ganda dito guys. So nakita niyo yung mga signages. Sobrang buhay na buhay. At may nagtitiktok, honey. May nagtitiktok. Ang saya ng experience namin dito sa New York guys, lalo na dito sa Times Square. Mamaya, sana open pa yung mga store kasi gusto namin explore dito ni Den kung ano yung mga pwedeng shoppingan dito, honey. Habang nag-video ko, meron palang pa-games. Kaya alam mo naman sa meron pa-games na meron silang sasabihin mga random mga questions tungkol sa New York City. Tapos Trivia questions. Tapos pagka alam mo yung sumagot, sabihin mo yung stop or stop. Nakikinig ako. Parang dito lang ako sa gilid. Tapos andun talaga yung main na mga game. Question and answer. Alam ko yung sagot. Kaya sumagot ako, nanalo ka ng Tapos parang lahat ng mga tanong nila alam ko. Kasi Kaya nga, ubusin mo yung mga pencil nila. Siyempre hindi ko. Diba? Nananahimik ako na nagbibideo. Pero nanalo pa ako. Meron babagong pencil. Lip balm. May May lip balm. Iba-iba. Ay, oh my God, honey. Ano? Sobrang sarap? Ang sarap. Sarap? Lambot, diba? Oo nga. Sobra. Ang sarap. May mga iba't ibang deep siya guys eh. Ito. Ang dami? Ito. Solid. Ang grabe. Sarap siya. Diba? Very Big flavorful. salmon. Sulit. Coconut. May coconut. Ayan o. Yan yung shrimp coconut. Kaya nga. How is it? Ha. Sarap. Kakaiba kasi may coconut siya. It's okay. Good. Can I request for a spoon? Spoon? Yeah, 2 please. Thank you. Thank you. Siyempre, hindi matatapos itong forest ng cat. Ganda? Oh, bagay sa'yo. Yeah. Pangarap ko magkaroon nito eh. Okay. Oh guys, ganito yung vibe dito sa Times Square pagkagabi.
Maraming street performer, maraming mga nagbe-breakdance, mga nagma-magic, mga nagti-tiktok. Tapos ito yung background nila. Yan sila nagbibideo. Oh, grabe oh. Punong-puno na ng tao yung stairs oh. Na pinuntahan natin isang araw, di ba? Times Square vibes, guys. Times Square vibes. Eh, kano ang tip natin dito? Even mine, it's a party. Here we go, Chicken-Little! Let's go, Chicken-Little! Chicken-Little! Grabe. Grabe, Berto. Grabe. Ganyan sa bahay. Kaya nga, magaganyan na ako, honey. Kaya nga sa bahay, Grabe. ah. Grabe yung back yan, honey. May abs. Oh, Grabe. grabe. Berto, mag-show ka na lang din dito. Sa loob, maraming mabibili. Keychain na super cute, iba't ibang mga sticker and patches na puro New York theme, tsaka yung tradition na magnets. Guys, meron ng cute na stuffed toy at mga t-shirt na puro I love New York. May mga capybara din. Meron ding President Trump merch, tsaka meron ding Team Chocolate. So guys, marami dito. Pati mga ganito. Mabibili nyo. Basta lahat mga I love New York. Yeah. Gusto ni Den kasi magkaroon ng parang ano, bayong na Kahit eco nakalagay bag? New York. $42 eh. 42, mahal honey. Hindi, Ang parang si mahal. artisan bag siya eh, na New York. 42. Parang ganun. Guys, ito yung tinatawag nilang very famous na ball drop. Yung maraming pumipila at sumisiksik dito kapag Kaya nga, pag New Year. New Year's Eve. Oo. Para makikita nila yung pagbagsak ng ball. Kaya nga, sa ball drop. sobrang sacrifice. Alam Kaya niyo guys, nga. during New Year, napanood yung mga vlog, sobrang sacrifice sila. Oo. Every street, every avenue, nagsisiksikan sila doon. Punong-puno. Tapos maghihintay talaga sila ng several hours para makapasok. Correct. Walang Tapos ang- ihian. Hindi ka pwedeng umalis dun sa Exactly. pwesto mo. Kaya ang ginagawa nila, nagda-diaper sila. Diaper sila. Diba? Grabe, hardcore. Parang nung pinanood ko yung vlog na yon, parang hindi ko kayang gawin yun, honey. Di ba Pero maraming naka-diaper? taong nagaganon. Oo, kasi very exciting talaga, festivity talaga dito pagka New Year, Correct, guys. correct. Sobrang sikat na sikat to na New Year happening, 'di ba? Sa buong mundo, isa to sa mga sikat na New Year happening, Kaya nga. guys. Snow rules na rin sila dito, parang Vietnam eh. Kaya nga. Kung hindi nyo pa napapanood yung Vietnam 7 travel minutes. series namin, guys. Exciting, maganda rin yun, nakakatuwa, entertaining, panoorin nyo. Lagyan namin yung link dito. Sorry, nagnanavigate ako. 34th Street Feels pala. like Vietnam rin kasi to eh, kasi yung stop na pedestrian stop sa Go, it's an option. It's an option. Basta kung feel mo left and right, wala naman ibang tao, go, takbo, ganon. Pero jaywalking yun. Oo nga, jaywalking yun. O again, guys ha, pagka kayo ay nandito, isang lupalop ng mundo, kahit nasa Pilipinas kayo, susunod tayo sa rules. Bawal Tama. magpasaway. Tama. Swerte guys, may nakasabay kami na 4 na box ng Joe's Pizza yung dala-dala nila. Kaya amoy na lang kami. Nakiamoy na lang kami. Yung pala yung amoy ng Joe's Pizza. Amoy box. Medyo nakakagutom mo ulit. Uy, dami na natin kinain dun sa babagang. Oo nga, sarap yun. Masarap yun, saka sulit siya sa presyo niya. Oo Na sa presyong New York Kasi guys, number 1 rule din, wag na kayong magko-convert. Kaya nga, ay, Auto convert, wala na yun. Basta gastos lang $1 piso, ganun. alam nyo guys, kasi nag-ipon ako sa GCash. Nag-ipon ako ng pambili nga nung drone na gusto kong bilhin. Nag-happy kami dito ngayon sa Times Square ngayong gabi. Yan. Wala na naman. Sponsor tayo ngayon. Guys, ito ang itsura ng Middle Manhattan at 10 p.m. Buhay na buhay. Buhay na buhay. The city that never Because sleeps. yes, New York is the city that never sleeps. Ito ang Empire State. No, di ba? Wow, ang ganda. Empire State Building, guys. Oh my gosh. Kasi nga, dito kami naglakad nung kakalabas lang namin ng New Kaya York. nga. Wala sa Penn Station. Kaya nakita namin, grabe, ang ganda ng Empire State So, at night, paano? honey. New Wow. York, Grabe, ang ganda. concrete jungles.
Grabe, honey. Eh, yung Empire State Building, pwede tayong ano dyan, no? Ano? Sumaglit mamaya, kung may Bakit? time pa. O medyo delikado na ba? Ba't tayo sasaglit? Titinan lang natin. Guys, nandito na yung target. Di ko alam kung makapag-shoot kami, pero patayin ko muna to, guys. Kaya nga, may pulis eh. Medyo. Siksik-ligalig ang araw Kaya- namin niya ito, guys. Wala bigo dun sa target. Walang kahit anong drone dun. Okay lang. Not Grabe, meant pagod. daw yun. Not meant. Bawal daw maglustay ng ganong kalaki. Dito sa Amerika. Pero sa Philippines, pwede. Grabe guys, pagod kami. Super pagod. Kaya, yun guys. Yun na. Medyo gabi na dito sa New York at 11 na. Kailangan umuwi. So, kailangan na natin umuwi. Kaya, good night and see ya! Bye!